ninyo sagutin. Tayo muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkakataong muli kami ay makatipon sa araw nito na kung saan ang lahat halos sa buong Santa Cristianuan ay sineselebrate po ang Palm Sunday. Ang araw na kung saan kayo pumasok sa Jerusalem upang gampanan ang inyong tungkuling pagkahandog ng inyong buhay para sa aming lahat. Ninagay ko rin po kami, inaalala ang inyong kabutihan. Ngunit higit sa lahat, pinag-aaralan kung paano po namin kayo matutularan, paano namin maisa sa buhay ang inyong pagpapakasakit para sa aming lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga salita sa Panginoon. Lamang po ang tanging makapagpapaliwanag nito sa bawat sa amin. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral, and may we always remember na ang pag-ibig mo pa rin ang siyang mananaig sa daigdig nito. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Ito sa pagtalakay natin sa aklat ng Romans, makikita natin dito mga kapatid na konting kasi nireview ko rin yung ating preaching nung nakaraan mga kapatid. Makikita natin, ito kahit English, makikita natin na isa lang ang tinutukoy nito. At ito po ay patungkol saan? Sa tao. No? Mahalaga po, di ba sabi ko noon tayo sa Christianity, malagi tayong tinuturuan mag-focus sa Diyos. Diyos. Ang problema nga, maging pagano, maging ibang reliyon, ang focus dito, Diyos, puro Diyos. Lumalabas na iba yung Diyos nila, iba yung Diyos natin, iba yung Diyos ng ganito. At ang masaklap na mag-isa, Christianity mga kapatid, pag naliwan tayo may isang Diyos, pero iba-iba naman ang paraan ng pagpupuri, pagkilala. Okay, wala namang sa akin problema. Sa akin bilang nag-aalam, walang problema kasi sabi nga lang awitin, kamanghamang nga katalaga ang Panginoong Diyos na kahit anong lahi pa yan, no? Kahit anong pagpakakilala mo sa Panginoong Diyos, lalabas at lalabas sa bandang huli, meron lamang isang Diyos na totoo na siyang may akda ng lahat na ito. So, wala po tayong problema yan. Nung nakaraang mga pag-aaral natin, dito diniina ng kalagahan ng isa pang nilalang na parang, ewan ko, sa pag-observe ko pag-aaral ko sa mga nangangaral, parang nakakalimutan nila. No? Ang napupuna ko lang sa pangangaral, ang Diyos ang tinutukoy, pero merong isang parte doon ng nilalang ng Diyos na naaabuso. Amen. Anong ibig sabihin? Ginagawa niya ng tagapakinig, tagapalakpak, taga-amen. Amen. Tagabigay ng title offering. Ayan. Yun ang nangyayari. Pero dito lumalabas po mga kapatid na meron yatang problema at hindi natin ito napapahalagaan. At ito rin ang naging problema ng unang panahon na dapat din nating liwanagin ng tinutukoy natin ay ang bawat isa sa atin bilang tao. Kung nakita ko sa mga pag-aaral, sabi nga ng John 3:16, napakaliwanag, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Saan? Sa sanlibutan. Sino tinutukoy niya sa sanlibutan? Ang tao po ang tinutukoy niya. Yung created being ng Panginoon. Sabi nga rito, nung ika-6 na araw, tsaka lang niya nilikha yung kanyang kawangis. Ibig sabihin, special talaga yun. Bago niya nilikha ang tao, i-prepare niya muna ang lahat ng pangangailangan nito. Amen. Nag-get sa inyo mga kapatid. Gusto ko lang diinan na kaya tayo buhay ngayon. No? Bakit tayo buhay ngayon? Nilalang tayo ng Panginoon at dapat din natin maunawaan na sa pagkakalalang sa atin ng Panginoong Diyos, inihanda na niya ang lahat para sa atin. Amen ba kayo dyan mga kapatid? Totoo na. Diba? Inihanda na pala ng Diyos ang lahat para sa atin. Pero bakit tayo nagpapakahirap pa?
Usok mo nga ito. Ano gusto mo? Water? You want water? Makikita ninyo mga kapatid, kaya ako pinapabasa aklat ng Ecclesiastes o aklat ng wisdom mga kapatid, ng mga ngaral, makikita niyo yung sinasabi niya, diba? Na binabasa ni Pastor Ete, isa lang pala ang dapat gawin ng tao. Ano po ang dapat gawin lang ng tao? Ha? Ano dapat gawin ng tao? Manampalataya. Yung kasi natutunan natin. What is reality? Nasa ulitin. Paulit-ulit na sinasabi noon. At araw-araw paulit-ulit po natin ginagawa yan. Kaya tayo buhay ngayon. Very simple. Kumain, uminom, at magpakasaya. Dahil pag hindi ka kumain, pag hindi ka uminom, at hindi ka nagpakasaya, ano mangyayari? Patay ka. At walang, kahit saan sa Biblia, hindi dinisign ng Diyos ang kamatayan. Hindi po yan kasama sa dinisign ng ang kamatayan ay consequence o resulta ng hindi mo pagkain, pag-inom, gusto mo subukan ni Brother Angelo yan. Huwag siyang kakain, huwag siyang iinom, huwag siyang magpakasaya. Sa palagay mo, ilang buwan ang abutin mo, Brother Angelo? Naalala niyo yung tinuruan tayo mag-fasting? Okay. Simple fasting, huwag ka lang kakain ng umagahan. Di ba yun yung basic na fasting, yung tawag natin breakfast nga. Kasi pag sinabing breakfast, kasi alas 12 ng gabi, sa orasan natin, hindi na po tayo dapat kumain. Fasting, automatic po yun, nagpa-fasting po yung katawan. Kasi hindi mo kailangan yung pagkain, dahil natutulog ka lang naman. So, para mag-fasting tayo, morning fast, hanggang alas 12 ng tanghali. Dapat, kaya na po tawag natin ng breakfast, pagkain natin, kasi i-break mo yung fasting. Tinuruan tayo na lang ng ones pa tayo, di ba? Mag-fasting ka hanggang tanghali. Morning fasting yung tawag natin. Sino nakaranas no? Tayo pa. Yung mga panati ko ng araw, hindi ba, dinagawang bata. Ano na po na ninyo? Ako yung una kong ay talaga naman pagdating ng alas 10, umiinit na ulo mo. Hindi init talaga ang ulo mo. Ay yung hindi mo gusto ang ulam, galit ka na eh. Di ba, pag hindi mo gusto ang ulam, pag inihain yung parang hindi ka kumain, ha? Ilang oras lang yun. Dadagdagan na 6 hours. Ano nangyayari? At titigil na yung utak mo. At pag hindi mo na kaya, nahihilo ka at kung ano, siyempre, kasi nga hindi yun ang design ng Panginoong Diyos sa atin. Sino nakaranas ng one-day fasting? Yung talaga isang araw hindi ka kakain. Ay talaga naman parang ha? Ikaw kita, hanggang 2 days. Tingin ka, nakakasan mo ba yun? Isang araw lang, nagbibigyan na. Kayo, 2 days. Naku po, nag 3 days kayo mga kapatid, talagang matutuling ka mga kapatid. Kaya lang, meron nagsasabi nga, di ba, 5 days, 7 days, at tularan daw ang Panginoon sa Kristo. Ilang days na nag-fasting? 4 matindi na nga. Ayun ay ginagawa ng talaga ng mga may special calling. At meron di ba naman, katulad ni Pastor Almeida, no? Si Antonio po 40 days. At sa kapatiran natin, may nag-40 days ka, sisters. Sinsya, babae. Nag-40 days talaga yung mga kapatid. At wala rin naman nangyari. Buhay pa po. Buhay pa naman. Ang ganda ng boses no. Talagang wala akong masabi. Mabait naman siya. At siya po nakagawa. Pero kami pag nagsi 7 days na talaga nagdidiliri na ang utak namin. May nakakagawa po nun pero hindi po yun normal. Ginagawa yun as a sacrifice para sa paglilingkod sa Panginoon.
Pero sa normal, hindi dapat yung basta-basta ginagawa. Dahil, lalo na kung meron may mga sakit na kasi sabi ko, palagpas ka, galing ka, meron namang umagaling, meron namang napapasama. Kasi nga po, hindi po gano'n ang design ng Panginoon Diyos. Ang design ng Panginoon Diyos, ulitin ko, kumain, uminom, magpakasaya. Sino nagsabi? Ako ba lang? Hindi po. Napagtanto-tanto ito ni ang matalinong hari, si Haring Solomon. Kita ninyo, pag kumakain tayo, nakangiti tayo, amen? Dito sa inyo, kumakain na hindi na nasisiyahan. Lahat tayo, lalo na kung masarap. Sa mga bata nga, pag nakita nila si Jollibee, talaga nag-kinakain na eh. Talagang siya sila. Sabi nga, di ba mga babae, mga asawang babae, sabi, the best way to a man's heart is through his stomach. Para mapaligaya kami mga kalalakihan, pinakamagandang pakainin mo ng maayos, pakainin mo ng masarap. Di ba ba Angelo? Pag ikaw pa hindi mo gusto ulam, di ba nagtitiliro tayo? Bihira na. Pagod na ako eh. Puyat na ako. Tapos ang ulam ko ay ganito eh. Pero pag kahit puyat ka, basta inihinginan ka lang na kahit na hindi masyadong mamahalin, basta may kasamang pagmamahal, Yan. Pero ang nangyari, nang pumasok ang kasalanan, saan pumasok ang kasalanan? Sa pagkain. Hindi na rin sila nakainom. Hindi na rin sila naging masaya. Nakalayas kasi. Up to now, yan ang issue na hindi nakikita ng marami. Diba? Pagkain. Ang pagkain sa ngayon, pwede talaga magbigay siya ng health benefits, pero pwede diyan din ang pagmulan ng kamatayan mo. Madaling salita, makikita ninyo sa panahon natin, marami nagkakasakit. Nasarap ng kinakain. May diabetic, may high blood. Bakit nagkaganon? Samantalang, tama naman yung sinabi ng Biblia, kumain ka naman eh. Uminom ka naman, nasobrahan ka pa nga. Diba? Dati ang birong araw, maliit lang, ngayon nalalaki ka pala. May bago na pa lang. Minsan naman ito, paglingan lihon, yung lihon. May bagong, ano pala ng bilyon, ano lihon. Talaga naman. Atungal ka mga kapatid. Wala eh. Naiba yung interpretasyon ng salita ng Panginoon Diyos. At ito ngayon po ang idinadalangin natin sa Panginoon na muling magbukas sa isip natin ang mga original na meaning. Kaya po tayo may teaching lesson at meron tayong pag-aaral din ng mga sinulat katulad nito ni Apostol Pablo. At dito magandang sinabi niya mga kapatid na mahal ng Diyos ang tao. Amen. Yun ang gusto niyang ma-perfect. Yun din ang dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. Hindi siya nagkatawang hindi siya nagkatawang leon o ano pa man. Nagkatawang tao. Sabi nga dito sa binasa natin, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. Pero sa pamamagitan rin ng isang tao, pumasok ang habag ng Panginoong Diyos. Ayan ang maganda eh. So tao. Mga kapatid, gusto ko lang dinginan sa mga panahon ito, mahalin ninyo ang inyong sarili bilang taong dinikha ng Panginoon. Minsan naiintindihan ko rin yung awitin, the greatest love of all. Diba? What is the greatest love of all? Learning to love yourself is the greatest love of all. May punto rin naman. Pero hindi yun ang buong katotohanan, May punto rin kasi marami naman kasi na masyado na sa pagmamahal niya sa iba, pinababayaan naman niya ang kanyang sarili. Hindi na po pwede yun. Kailangan balanse. Kung gusto mo siyang mapaigig, igihin mo rin ang iyong sarili. Amen. Tao, mahalaga pala ang bawat isa sa atin sa Panginoon Diyos. Pero totoo lang mga kapatid, walang kwenta ang Diyos kung wala rin ang sasamba sa Kanya.
Wala din. Sabi nga, ang pagkalika kay Adan ay isang misteryo. Maging ang mga anghel daw, hindi nila alam na gano'n ang plano ng Panginoong Diyos. The creation of Adam, hindi ko alam ng mga angels yun. Hindi pa din nyo napansin, mahal na mahal din ng mga anghel ang tao, mga kapatid. Meron dito sa Biblia, ang tawag natin ng tao sa mga anghel, guardian angel. Bakit ka babantayan pa ng mga anghel? Mahalaga ka sa Panginoong Diyos. Pero kung sa sarili mo, ikaw mismo, winawasak mo ang sarili mo, hindi mo pinahalaga nito na ikaw nilikha ng Panginoong Diyos, ikaw na rin ang pumatol sa iyong sarili. Amen? Point number 2. Kaya namatay ang Panginoon sa Kristo. Bakit? Okay, nagkasala siya at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero matalino ang Panginoong Diyos. Amen? Sino ang may gusto mamatay? Siyempre yung kalaban. Hindi kasi dinesign ng Diyos yun na mamatay ang tao. So, ginawa ng Panginoong Diyos, buwasan ng paraan para hindi mahatulan ang kanyang pinakamamahal na nilalang. Naintindihan po ninyo. So, anong ginawa niya? Kaya kung po ito alam na ito ngayon ang ginagawa ko sa aming barangay. Mediation. Kaya masabi, Jesus Christ is the mediator of the New Testament. Kasi sa Old Testament, kapag nagkamali ka, nagkasala ka, ang penalty, papatayin ka. Bakit pinapatay ang masasama ng time na yun? Para hindi ka na makapanghawa ng kasalanan at ng kasamaan. Yun po ang main reason. Ano po? Pero, makita natin na hindi naman tumitigil ang paggawa ng kasalanan. At hindi naman tumitigil ang pagkakaroon ng masamang tao. Amen? Sa inyo ba mga barangay, sa inyong lugar, meron pong training ng pumasok at libre po ang enrollment. Ano pong gagawin dyan? Tuturuan kayo ng magpakasama. Meron po ba sa inyong ganyan? Wala naman eh. First subject, paano maging marites para sa babae at toilets para sa mga lalaki. Meron ba kayo nabasang ganyan? Wala naman eh. Specialty program, specializing in hold-upping, kidnapping. Wala namang ganun eh. Pero bakit may mga ganun? Hindi naman sila nag-aaral. No. Magkakamali po tayo. Hindi makakagawa ang isang tao ng kasamaan kung walang nagturo sa kanya. Hindi lang formalize ang education ng masama, pero mayroong mga doctorate and masteral na mga ganyang pagawa. Meron po, mga kapatid. Hindi nga na sila pwede bigyan ng lisensya ng gobyerno. Amen ba mga kapatid? Kasi ang ano ng gobyerno ay ituwid ang kasamaan, iayos ang baluktot, at sa darating pong eleksyon, kagawad Rodel Sorolla po ang itong binoto. Kaya na maririnig po eh, puro ganyan. Mediation, ibig sabihin, makikita mo gaano kakamahal ang Panginoon, ayaw kanyang mapahama. So, sino na ang gumawa ng paraan para hindi ka mapahama? Ang Diyos din eh. Nagkaroon po ng mediation. Sumampalataya ka sa aking buktong na anak, hindi ka na hahatulan. That's very simple. The easiest way na nakita ko mga kapatid. Kahit sa batas, wala po yun. Sa batas ng Pilipinas, batas ng kahit anong konstitusyon, wala pong ganyan. This is very simple. Mananalig ka lang sa aking buktong na anak, tanggal na ang iyong sa batas ng tao, sa amin, nag-mediate kami, pinagkakasundo siya, okay, pagkakasundin yung nagkasala at pinagkasalanan, pero meron mga penalty. No? Pwede ka magbayad ng danyos, pwede ka humingi ng ano, dito, hindi. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Napakagaling naman. Ang magliligtas sa tao,
ang Diyos sa pamagitan din ng tao. Okay. Now, sabi dito natin, verse 20 ng chapter 5, lagay mo 10, dito kay dudugtong, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Siyempre. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, ito maganda yan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Alin po ang mas marami? Yung kasalanan o yung kagandahang loob ng Diyos? Makikita nyo palaging lamang ang Panginoon Diyos. Kahit talaga, sabi na awitin na kahit kailan, Lord, talagang hindi ka nakulang. Kaya walang sino mang taong makasalanan na magsasabi, hindi ako pinansin ng Diyos. Na hindi ko kaya yan, pinabayaan ako ng Panginoon Diyos. No! Ang salita niya, nagsasabi, ang Diyos ay mahapaging puno-puno ng pag-ibig. Bago ka pa magkasala, yung kagandahan loob ng Diyos nakaredy. Sadyain mo man ang kasalanan mo o hindi, it doesn't matter. Basta magbalik loob ka sa Kanya. Sa tamang panahon, ikaw ay pagkakaluhon ng biyaya. Kaya nga, verse 21, kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman naghahari ang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Cristo. The next chapter is a dangerous one. Doon pa lang sa simula, what shall we say there? Ano ngayon sasabihin natin? Shall we continue in sin? Dangerous yan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Dito tayo, patuloy ba tayo makakasala upang sumagana sa atin ang kaloob ng Panginoong Diyos? Ito ngayon ang ating napakalaking problema. Maraming panahon tayong ginawa at ginugol upang mag-evangelize. Ano ang evangelism? Galing sa salita. Ang Greek word is you. You angelo. Angelo. Ibig sabihin, good news. Yung letter B po doon, Latin po yun, kaya naging Eva. Dapat iyo yun. You angelo. Naging Angelo, yung tinansin sa English, evangelism na lumabas. Amen. Anong ibig sabihin ng pagkalahad ng mabuting balita? Tatanong ko kayo mga kapatid. Una alala na ninyo, kailan nagkaroon ng revival ng pagdating ng evangelism? Kasi ito nakakalala. Tanong po natin yung sister. Tandaan nyo, anong panahon ng Panginoon Kristo, wala pa pong mass evangelism. Wala po yan. Ang meron po diyang persecution. Ulitin ko, persecution. For the past 400 to 500 years, wala pong evangelism dyan mga kapatid. Kahit tingnan nyo, persecution po meron dyan. And pagkalito sa doktrina. Dyan po nagsimula yung one day, tawag ko, yung Trinity doctrine dyan po yung nagtatalo-talo kung alin dyan. So for the past 500 years, wala po talagang evangelism dyan. Kinamatayan na ng Panginoon, kinamatayan nila Pablo, kinamatayan na ng unang church, wala po. Nagtatalo po yan. Kailan nagsimula ang revival, mga kapatid? Ha? Hindi. Wala pa rin. Tingin po, hindi ko hindi po yan evangelism. Yun po ay mass persecution. Hindi niya napansin. Lahat ng tumanggap na Espiritu Santo dyan, patay. Kung sa inyo gusto mong tumanggap ng Espiritu Santo. Opo. Lahat po ng tumanggap dyan, nag-speaking in tongues, tawag na nag-evangelism, nagkaroon ng gawain. Tingnan yung history, lahat po yung pinatay. Grabe yung puhunan ng una natin mga kapatid. Mga kapatid, kung maiisip na ng iba, buhay ang naging katapat para simulan lang ang isang gawain. Nung sinulat ito ni Paul, nasa Roma po siya. Anong gagawin? Anong ginagawa ni Paul sa Roma? Patayin din po siya mga kapatid. Pero ganito po siya magsulat. Alam niya mamamatay na siya. Pupupunta siya ng ulo. Pero ganito po siya magsulat. Para bang wala siyang problema.
At tayo naman nagbabasa sa ngayon, para bang napakadali lang ng intindihin ng sulat nito. Para bang gano'n lang ang pagkakasulat? Hindi po, mga kapatid. Nagpapaalala siya na merong mga mangyayari na dapat tayong mabuksan ng isip. Amen. Noong 600 to 700 AD, kilala niyo si Muhammad, yung propeta Raw. Kahit sa akin, pagkarin mo kasi propeta raw sila ng Islam. Dahil nagkaroon po ng problema ang Christianity, na-develop po yung Islam. Yung Diyos po ng unang Kristiyano at ng Islam pareho po. Parehas po yan. Kasi si Muhammad po, dating Kristiyano po yan. Nakita nila pagdating sa administration, sa pagano ng kaharian, wala eh. Yun po ang kwento nila. Pero nung napanood ko po yung documentary niya, Muhammad is a warrior. Warrior po siya. Ha? Gera po siya sa gera. Wala siyang kinalaman sa pananampalataya ng totoo lang. Wala siyang ginawa kundi sakupin yung mga nangangaunang. Ang Kristiyano kasi nung araw, ginawa po kasi ng Roman Empire ng Christianity ay gawing state religion. Naintindihan? Kasi nakita ng unang emperor, ng emperor ng panahon na sa pamamagitan ng Christianity, nagkakaroon po ng unity. Napapag-ano nila yung mga tao. Kasi nga, merong iisang Diyos. Ano pa yun? Isang pananampalataya. Alam nyo? Isang! Yung mga nakikita natin sa aklat ng Diyos. Sabi ng sino ba yan? Sino yung kauna-unang na-convert daw na Christian Emperor? Constantine. Sabi ng mga history, binautismo siya kung kailan siya patay na. Yung pagkapatay siya, parang binautismo. Meron ba lang pagkabautismo ng mga patay? Meron. Diba? Meron po, diba? Sa Catholic religion, binabautismo yung mga patay. May binabindis yung mga Thailand, mga bunagay ng binabautismo ng buhay pa. Sa kanila kahit patay. Meron pa nga sa purgatory pa, diba yung patay? Pero sa purgatory, hindi mo pabalikin. Renewal ng passport para hindi sa pupunta ng impyerno, pupunta sila ng langit. Yan yung mga doktrina. Kaya medyo nagkaroon po tayo ng problema sa religion. At isa po ang Islam. Parang nabuksan ng isip, kinubon nila ang buong Christian for the past 400 years, wala po Christianity. Sino lang nakakalap sa inyo ng istorya nun? Hindi naman yung kinasabi. Then, pumasok ang 10th to 12th century, yung mga taga-abroad, yung England, na yan, naisip nila na pawiin ang Jerusalem. Kasi, kaya, nag-abroad ka ba? Nag-abroad na mga nag-abroad kayo. Di po ba halos lahat ng Middle East Islam? Except Jerusalem. Pero sa Jerusalem, ang 1/4 po nun, Muslim din na nakatira. May Muslim quarter po. So halos lahat po talaga nasakop ng Islam, ng Muslim. Na ang kanilang pinangangaral ay si Allah. Si Allah. Katumbas din niya ng Eloah natin sa ano. So, yun din ang pangalan. Propeta rin nila ang Panginoon sa Kristo. Kay Moses din sila naggaling. Ganun kasi ang Islam. Kailan naisip ng mga taga-Western na bawiin ang trono sa mga Islam, ang tawag po sa kanila, kung napagay Crusaders. Crusaders po. Inatake nila ang Jerusalem, nabawi po nila ang Jerusalem, pero di naman nila napalayas ang mga Muslim. Hanggang ngayon na may Muslim pa rin ang Middle East. Israel lang natin. Anong ibig sabihin sa history? Kung titignan ninyo, ganon katindi ang dinanas para lang natin makamit ang tinatawag nating Kristiyanong pananampalataya sa panahon natin. So, nung sinakop yan, ang naging sentro po
ng Christianity, dalawa. Rome, the Western, and dito po sa may, the Eastern Orthodox Church. Yung Rome, pinamumunahan ng Pope, mas mataas pa siya sa Emperor. Pati Emperor malo sa kanya. Dito po sa Greek, Istanbul, yun sa Istanbul, sa ngayon ay